Right mga ka-5-9, ito napakahabang tanong. Ayan, galing kay John Hammer Bangay Siso. Napakahaba ng tanong niya, pero isa lang ang punto. Ang tanong niya ay sabi niya, siya daw ay naka-duty sa isang bangko. Pero napanood daw niya sa aking ibang video na pwede pala mag-duty sa bangko na kung saan security guard lang ang lisensya. So katulad ng tanong niya dito, sabi niya, Sir, ako po ay alisin daw sa pwesto or sa duty na kung saan ang aking security license ay security guard license na kung saan siya daw ay nag-Sibastrac 2019 pa. Katagal na yan. 2019 ang kanyang Sibastrac certificate. At ang sabi ko nga, pwede naman daw na mag-duty na kahit na security guard license. At ang sabi niya dito ay nagtitraining daw siya ng security agency dahil pag hindi siya nagtraining ng Sibastrac uli or maging bagsi yung kanyang security guard license is alisin siya sa pwesto. Okay, para malinaw lang ka-5-9 kapatid, no, napakahaba ng message mo, napakahaba ng tanong mo na ito, ayan, pero ganun pa man, ang punto dito is kumbaga, siya nga daw ay naka-duty sa isang bangko pero ang kanyang lisensya is security guard license. So, katulad ng mga una kong vlog, subaybayan nyo lang, nandyan sa baba. Ngayon nga is medyo binago nila ang sistema ng security na kung saan by mga kategory na siya. So, pag ikaw ay nasa bangko, ang iyong lisensya ay Bank Armored Guard. At pag ikaw naman ay nasa opisina, mayroong katulad ng operation manager, yun na rin yung lisensya ng security manager na rin. So ganun, so may mga kategory na siya. Nababago ngayon yan. Dati kasi kung saan yung security license or security guard license is pangkalahatan na yun. Pag ISO ka, ISO pangkalahatan na yun. So ngayon hindi na. So ngayon pag ISO ka, pero pag nasa bangko ka na, ibabaguhin pa rin yun. Magiging Bank Armored Guard pa rin yun. Mawawala na yung ISO license mo. So kasi hindi ka naman nag-handle ng tao. So ganoon siya. Ang masasabi ko sa iyo, ang masasabi ko dito sa comment mo or sa tanong mo ay yung Sibastrac kasi is 2019 pa. Ang sinasabi ko doon sa una kong video is pinakalitis yun. Bawa, kung nauna ka nag-renew ng lisensya, no, na kung saan ang lisensya mo is security guard, tapos ipinusting ka sa bangko. Biglang lumabas itong, kumbaga yung policy or sistemang hindi na pwede mag-duty sa bangko, yung mga hindi Bank Armored Guard. So, syempre, okay na yung lisensya mo, pero kailangan mo pa rin mag-update ng Sibastrac or kailangan bago yung iyong training certificate ng Sibastrac. Ang mangyayari, kung mayroong inspection si Susya, paano yung lisensya mo kahit security guard, yung mayroong ka namang training sa Sibastrac. Basta ang gagawin mo dyan, kapatid, oras na pag ikaw ay nag-renew na, nangyayari yung gagamitin mo dyan, yung Sibastrac mo ng bago ang gagamitin mo para maging Bank Armored Guard na yung iyong lisensya. So ganun kapatid, ka-5-9. Hindi porket nag-training ka na ng Sibastrac pero panahon pa ni kupong-kupong, is counted yun. Hindi, kasi yung ating mga training certificate sa security is mayroon siyang expiration. So pag expire na yan, ibig sabihin hindi na siya valid. So kailangan kukuha ka ng valid. Pero ganun pa man, dahil nga ito lang, bago lang itong binigay na sistema, dapat kung halimbawa bago ka lang pinusting sa bangko, bago ka lang rin naman nag-renew, bago ka sana sumampa sa bangko is dapat nag-Sibastrac ka na para yun na yung iyong lisensya, Bank Armored Guard na. Kaya para sa mga bago dyan na kung saan papasok ng security ng mga kaibigan, pag ikaw ay gustong pumasok sa bangko or gustong magbangko or gustong mag-armored, is mag-Sibastrac na kayo or bagsi kung tawagin para yung inyong lisensya automatic Bank Armored Guard na siya, para hindi na kayo mahirapan, para hindi na kayo magdoble gastos. Kasi nga, pag pumasok kayo na security guard license at lalo't bago yung iyong lisensya, ang mangyayari, iobliga kayo ng agency na mag-training uli ng Sibastrac or ng bagsi dahil para yung iyong lisensya mababago siya, magiging bagsi. Pero yun na nga, kung bagong renew yung iyong lisensya, papadyutihin ka, kanya nga lang magtitraining ka ng Sibastrac or bagsi. So madudubli. Kaya nga, kung halimbawa kung bago ka mag-apply, dapat yun na yung gagawin mo kung ang target mong pwestuhan is bangko or mga armored car. So yun yung ating paliwanag dyan. O ganun pa man, dahil nga marami pong nalilito dito sa sitwasyon na ito ngayon kasi nga bago lang po ito pinatupad itong pagbago ng ating lisensya. Pero ganun pa man, matagal na itong ginagawa. Ngayon lang talaga pinapatupad ng husto dahil nung nag-start po yung BSME training, kung alam niyo yung BSME training na kung saan yung po yung training ng mga security ng nasa bangko, at yan po yung kauna-unahan din na training center na nagkakandak ng training tungkol sa bangko, yung BSME. Shoutout kay Ma'am Lia, ma'am, shoutout po sa inyo at sa mga BSME training guard
Shoutout po sa inyong lahat na kung saan pag ikaw kasi ay train ng BSMA dati is automatic yung iyong lisensya is Bank Armored Guard na. So ganun. Ngayon kasi hindi na lang BSMA, meron ng iba't ibang mga training center na nagkakandak ng Sibastrak at yung Bagsinga para pag nag-renew ka or pag ni-renew mo yung lisensya or pag kumuha ko ng lisensya is automatic Bank Armored na yung pangalan ng iyong lisensya. So ganun siya mga ka-5-9, ganun ang paliwanag niya. Kaya shoutout po sa mga nag-BSMA at tayo naman ay lambis nag-BSMA. Start 2006, nag-BSMA tayo, 2008, 2010, sunod-sunod po yon. So si BSMA lang kasi nung araw ang nagbibigay ng training tungkol sa mga bank armored guard or sa mga security ng bangko at sa mga armored. So iba po kasi ang mga tinuturo no sa bangko, sa bank armored guard or sa mga bangko or sa armored kaysa doon sa mga regular training ng mga security. So advance siya. May advance siya. Kaya nga kung sabihin nga nila is advanced training yun, yung mga training na yun. So hindi siya normal na kumbaga ginagawa ng mga PLTC or sa mga regular na training center. Kasi nga sa Bank Armored Guard or sa Bank Security is talagang pulido yung pagtuturo nila dyan. So yung isang subject talagang binubuo yan ng turo, kumbaga. Katulad ng mga 11GO na yan, talagang iniisa-isa yan. So minsan kasi yung sa iba is medyo hinahap-hap na lang ano. So pinapass forward yung mga turo. So dito sa talagang Bank Armored Guard is iba ang turo dyan, lalo sa Bagsi or sa Sibastrak. So yun po yun. Shoutout po sa ating mga pinanggalingang agency pala, no? Shoutout nyo Mabuhay Security Agency at syempre sa ating mga kakilalang agency. Shoutout po sa inyong lahat at yung nga shoutout din sa ating agency ngayon, Grand Canyon Security Agency, Gallantry at Golden Gate Security Agency sa Armortech. Shoutout po sa inyo at yun nga, maraming salamat po sa mga nanonood sa ating mga video, sa ating mga tropa ng mga Armortech team. Shoutout po sa inyong lahat saan man kayo sa sulok ng ating mundo. Kasi yung Luzon, Visayas, Mindanao yung ating Armortech. Shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po. Dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official at siyempre sa ating isang channel, Gwapong Bihero TV. At siyempre yung ating Facebook account, Charles Francisco. Running 19,000 na yan. Kaya sana supportahan niyo po ang aking mga upload. At siyempre marami po tayong matutunan dito, lalo na sa ating mga bagong Ka-5-9 or mga nagsisimula pa lang Ka-5-9. Kaya subaybayan niyo po yung ating mga upload dito. Pasensya na minsan at di tayo nakakapag-upload. Muli, shout out sa ating lahat at mabuhay po sa ating mga taga-panood, sa ating mga taga-subaybay. Shout out sa inyo. Hayaan nyo at babawi ako sa mga susunod nating mga upload video at pag kumita tayo is babalik ko yan sa inyo. So shout out at mabuhay po. Muli, Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV. At syempre, shoutout po sa ating lahat, mga Ka-5-9. Magtrabaho po tayo ng tama at diretso. Katulad ng sa isa kong video na kung saan pag dumiretso ka ng trabaho, mapapansin ka ng amo mo. Huwag ka lang magsipsip dahil unang-una, pag nagsipsip ka, una ka lang mapapansin pero sa huli masisira ka rin. Kaya diretso ka lang hanggang sa huli, ikaw ay pagkakatiwalaan ng boss mo. So mabuhay po muli. Si Gwapong Biyahero.